tumayo ulit bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At buksan po natin sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. Unang Pedro kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 4. Okay? At basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi niya, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong magandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon sa pinangangasiwaan, ipinagtatagubilin sa inyo kundi kayo'y maging mga olirang kawan. Ang pagkahayag ng Pangulong Pastor ay nagsisitanggap kayo ng di nasisirang utong ng kaluwalhatian. Ang nais ko po na pag-aralan po natin, the right perspective about pastor. Ngayon pong Oktubre ay Pastor's Month. At nung last na pag-aralan nyo po about pastor, at marami tayong natutunan, I believe. Amen? But this morning, gusto ko po na pag-aralan po natin ulit yung tamang pananaw tungkol sa pastor. The right perspective about pastor. Shall we pray? Father, thank you so much this morning. Thank you so much for your word that we read, O God. Thank you so much for all the blessings we receive. But Lord, help us this morning, O God, na sana sa aming pag-aaralan ngayon, kayo ang siyang manguna, kumilos. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa ministeryo at maging sa aming pong pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At muli, patawad po sa kasalanan namin nagawa. Pakalinisin niyo po kami. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Pwede na po kayo maupo. So tatapusin po natin ito in 30 minutes. Give me 30 minutes. The right perspective about pastor. At dito makikita po natin yung 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, ito po ay nagtuturo about po sa man of God. Ano po? Now kung tatanungin ko po kayo, ano ba ang pagkaunawa po natin about pastor? Kasi minsan hindi nauunawaan ng maraming mga members or maraming mga mananampalataya, ano ba talaga ang pastor? And even the pastor, hindi niya mauunawaan ano ba talaga yung pagiging pastor niya. Tinawag lang ba siya to stand and to preach the word of God? Pero hindi po. As a pastor, meron po siyang malaking responsibilidad. Unang-una, sa ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila na mga tao. Kasi bilang mga pastor, yun yung kinakailangan po natin. Sabi niya dito, in verse 2, feed the flocks, tagapakain ng tupa. Ibig sabihin, tayo po yung mga tupa. Ang pastor, siya yung naghahain para sa mga tupa. Which is among you taking the oversight thereof. Ibig sabihin, laging nakamasid yan. Laging nagmamanman yan. Kaya nga, tignan mo, pag pastor ka, dapat alam mo kung ano yung nangyayari, especially sa mga nasasakupan mo. Kaya wag po kayong mainis kung bakit minsan parang si pastor pakialamero sa buhay ko. O di ba? Minsan pinapakialaman niya yung love life ko, young people. Minsan pinapakialaman niya yung mga buhay ko. Pakialamero talaga ang pastor eh. Alam niya ang nangyayari. Hindi naman siya chismoso, pero bakit kasi pinapahalata niyo sa akin? Diba? Alam niya yan. Ano ba?
but willingly, taking the oversight, not by constraint. Ano po? Hindi sa pilitan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang aking pagpapastor, ang aking panawagan bilang pastor, hindi po ako napilitan. Maging din sa inyo. Kasi kailanman, pag ang pastor napilitan sa pagpapastor niya, hindi yan lalago ang gawain. Amen po ba? Amen, amen. Yes, mahirap kaya magpastor, Brother Sai. Mahirap kaya maglingkod sa Panginoon ng full time. Tignan mo naman kami ni Right. Brother JR. Brother JR, mas full time pa sa akin eh. Ano pa? Not for filthy lucre. Yan. Ibig sabihin, pag sinabing not for filthy lucre, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kasiyahan, ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba? Kundi sa handang pag-iisip. Dapat pag nagpastor ka, maayos. Amen. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon na ginagaw, pinapangasiwaan at ipinagtatagubilin sa inyo. Hindi pwede ng pastor, siya yung boss. Yung bang, Brad, masay. Brad, pag magluto ka dyan, Brad, ganito. Yan. Yung bang parang di ba pag nagutos pagalit? Ganun. Hindi pwede ng pastor laging ganon. Ano, yung bang para siyang bossing. Parang yung ginagawa niyo sa bahay. Mama, pagluto mo nga ako ng ganito. Hindi ba na? Mga ganon eh. Yung bang bossing. Hindi pwedeng ganon ang pastor. Ano pa? Kundi kayo'y maging mga ulirang kawan. Alam niyo yung ulira? Mga halimbawa. Saan? Sa mga lupa. Now, mga kapatid, kung tignan yung mga ginagawa nyo sa church na minsan nag-aayos, tawag doon, nag-aayos ng sombok, minsan nagwawalis, nagtutubi, minsan nag-aayos. Yes, magandang gawain po yan. Actually, ganyan din po kami. Nung Bible student po kami, grabe, nung nasa Peace Baptist Church pa ako noon, dyan sa Baler, kay Pastor Brian, yung simbahan, nakita mo yon yung malaki? Minamap ko yon sa taas ng building. Map yun, map. Inaayos namin yung upuan. Ang daming upuan noon, nung si Pastor Eugene pa. Now, pagkatapos noon, naglilinis, ganon. Hindi ko sinasabi na ganon ang gawin nyo, pero as a sign na, siyempre, pag nagpastor ka, dapat matuto ka ba yun mag-serve. And thank God, bawat isa sa atin natututo sa mga ganong bagay. Ano? Ang pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Tandaan mo, ang pagiging isang pastor ay hindi po basta-bastang panawagan. Kaya hindi basta sinabi ko gusto kong magpastor, yun na yun. Hindi. Ang dami ko pang mga desisyon na pwedeng gawin sa buhay. Yes. Maraming mga dapat iwanan, isuko na dapat iwanan para sa ganon, kwalipikado ka na maging isang lingkod ng Panginoon. Pangarap mo, gusto mo ganito, tapos iiwanan mo para magpastor. Sabi ng iba, pastor lang yan. Ang baba ng tingin ng maraming ibang mga tao pag sinabing pastor. Why? Kasi iba-iba ang pastor eh. Iba-iba ang panawagan. Iba-iba kung paano sila ginamit ng Panginoon. May mga pastor na grade 2 lang ang tinapos. May mga pastor na high school graduate. May mga pastor na under college. May mga pastor na college or professional pero nagpastor pa rin. Iba-iba ang panawagan. Pero tandaan nyo po, ano ba yung tamang pananaw natin pagdating sa pastor? Ang tamang pananaw ng isang pastor ay binibigyan din ng ang kanilang bigay Diyos na otoridad na mamuno at magturo. To preach and to teach. Amen? Amen. To lead and to teach. Kaya nga,
bilang ikaw, bilang isang anak ng Diyos na nandito, malaki ang responsibilidad ng pastor. That's right. Why? Kasi dapat maturuan ka, dapat matuto ka, and dapat maintindihan mo na kinakailangan mo ng man of God para mas lalong mapalapit ka sa Panginoon. Amen. Yes. Bakit? Kasi, akala nyo, kung makikita mo, parang walang ginagawa si pastor, pero ang pinakapagod sa amin, utak. That's right. Amen. Ang teacher, pag gumawa yan ng lesson plan, yearly niya ituturo yan. Tama? Pag naging 30 years ka na sa pagtuturo, kahit hindi mo na kailangan ng libro, kabisado mo na. Ang man of God, pag gumawa yan ng sermon, hindi pa ulit-ulit. That's right. Yes. Hindi niya memoryado yung preaching. Kailangan niyang gawin. Kaya pag-aralan. Sabi ko, mas magaan ata ang teacher kasi pag naituro mo na, ulitin mo lang. At least may lesson plan ka na. Pag pastor, kailangan linggo-linggo may lesson plan ka eh. Bago. Kasi pag inulit ko ulit ito after 6 months, malalaman mo ulit eh. Tinuro na yan ni pastor. Tapos inulit ko ulit after 1 year, alam ko na yung tinuro ni pastor na yan noon pa. Di ba? Alam mo eh, kabisado mo na. Di ba? Now, ano pang makikita po natin? Kung titignan po natin, yung 1 Timothy chapter 3, and then yung Titus 1, nandyan yung qualification about pastor. Mababasa mo doon na ang pastor kailangan hindi matakaw sa alak. Na ang pastor hindi matakaw sa pera. Dahil talagang hindi pwede na ang pastor mag-contractor eh. Kasi nung di pastor, ang contractor, walang mangyayari dyan. Tama. Oo, merong isang asawa. Oo. Eh pag nag-asawa si Preacher Joe, pwede na siyang tawagin pastor. Amen. Amen. Oo, kaya pwedeng mag-asawa na eh. Ito, kailangan mag-asawa na to para tawaging pastor din. Oo. Wala namang babawal eh. Yun ang kwalifikasyon ng pastor. Ay siyempre, kaya nga ako nag-asawa kasi magpapastor ako. Tama? Paano ako magtuturo ng about family kung wala naman akong Pamilya. asawa? Paano ako magtuturo ng mga bata kung wala naman akong mga anak? Mhm. Mahirap naman pag tsuri lang. Pastor, ti aramidan nyo nga agasawa. Eh anong iisipin nung tuturuan mo? Eh, di pastor, agim imagine man. O, di ba? Mahirap yung ganun eh. Oo. Ako, nag-asawa ako, 25 years old ako nung nag-asawa. Oo, kaya mga boys, huwag kayong magmadali. Kung hindi magpapastor. Magpastor ka man hindi, huwag magmadali. Amen? Amen. Amen. Narigat tigas jay. Oo. Mga ladies, young people, hindi porkit guwapo, Mhm. yun na yung kalooban. That's right. Oo, isipin nyo lagi, kung pag may nanligaw sa inyo, ladies, hello, diyan na kayo. Nagpasan mo muna yung kagwapuan ng pastor namin bago mo ko ligawan. Ganon. Pero kung wala, yung iba kasi nagpapaalam, pastor, mabalinak ba nga ka? Hindi nga mabalim tigas dyan. Siyempre, ang pastor, merong malaking responsibilidad yan. Amen? Amen. Hindi lamang po pastor, tatay mo ako spiritual eh. Kaya, magpaalam ka. Kaya pag sinabi ni Dandan, pastor, meron akong crush doon sa ibang simbahan. Una, ang kwalifikasyon dyan, ligtas ba? Pangalawa, Kristiyano ba? Pangatlo, nasa tamang edad na ba? Pang-apat, may pampapakain ka na. Wala. Pang-lima,
Eh yung pangalang may nililigawan ka, magastos na yan eh. Di ba? Tapos nag-import ka, bandang huli. Hindi ka pala gusto. Sinagot ka, yung pala, dalawa kayo. Nagchat-chat pa kayo ng ganito, ganyan, di mo pala alam, dalawa kayong kachat niya. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo, ganon. Balik tayo. Baka mawala tayo. Bis na pastor, love life ang pinag-usapan natin. Fear God, not man. Pastor must lead with the fear of the Lord, not for the fear of the people or culture. Amen po ba? Amen. Na ang pastor, ang kanyang paglilid sa gawain ng Diyos ay dahil sa kanyang takot sa Panginoon, not in the fear of men. That's right. Kaya nga po napaka-importante na ang pastor nasa church at ang sinusunod niya ang Panginoon. Kasi kung ang pastor takot na magturo yan sa mga tao, hindi lalago yan. That's right. Amen po ba? Amen. Kaya wag kayong ma-open na kung minsan ang pastor tinuturuan ka, nangangaral sa'yo na wag kang gumawa ng ganito. Yes. Hindi dahil ang pastor chismoso, pero dahil gusto niya matuto ka. Amen. Amen po ba? Amen. Not for fear of people. Eh kung ikaw na tao, pasaway ka, tapos ang ituturo ko sa'yo, lagi magagandang salita, paano ka matututo? Di ba ang bata, hindi matututo yan hanggat hindi mo pinapalo. Eh bawal mamalo ngayon ng bata. Kasi pag pinalo mo, kulong ka agad. Pero hindi eh. Napaka-importante na sa bawat mananampalataya, pag pinakialaman ka ng pastor, magpasalamat ka. Amen. Focus, confidence in God's calling. They should lead with confidence in God who called them. Tinawag kami ng Panginoon kung bakit kami nandito at nangangaral ng salita ng Panginoon. Kung meron mang magpapaalis sa amin, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Huwag nating gayahin yung ibang churches na kapag ayaw ng membro, Pastor, umalis ka na. O, di ba? No. You need a pastor. God made it that way. Sheep without a shepherd will soon lose. Kailangan mo ng man of God. Amen po ba? Hindi aksidente na nagkita tayo, kundi ito'y kalooban ng Panginoon. Amen. Na ako ang inyong pastor. That's right. Kaya, Arian, wala kang ibang pastor, ako. Amen? Amen. Huwag ka maghanap ng medyo matangos-tangos yung ilong. Oo. Huwag ka maghanap ng medyo, actually, ano ako eh, ang tawag ng pinito ko kagabi, Pilam. Yung mga Garcia from Mexico. Oh. O, di ba? Mexico, Pampanga. Mexico, Pampanga pala, hindi pala Mexico sa ibang bansa yan. Kaya wag tayong maghanap. Mas gusto ko to kasi medyo mabait siya kundi eh. Iba-iba ang pastor. Amen po ba? May pastor na joking, may pastor na pilingin, may pastor na seryoso, may pastor na mahilig magalit. Depende yun. Ano? Kaya minsan itong mga nililipot ko kayo sa ibang churches para makita nyo ay iba-iba pala ang turo ng mga pastor. Hindi dahil para ay mas gusto ko pa rin si pastor ko kasi kahit mabait-bait yan, di ba? Ano ba? So, perspective about pastor. Number one, the pastor is a man of God. Tandaan mo, listen, young members, Christians, ang pastor ay tao ng Diyos. Direct na tinawag ng Diyos yung pastor. Amen po ba? Amen. The man of God. Ano sabi ng Bible?
And I will give you pastors according to mine heart. Pasalamat ka nang binigay sa iyo ako, hindi si Kibuloy. Pasalamat ka sa Panginoon na ako ang binigay, hindi si Soriano. O, di ba? Eh kung si Soriano yon, wala na si Soriano, di ba? Kung patay na pala. Yung Soriano, wala naman yan sa personal nanonood ka lang sa TV. Ano ba mga binanggit niya kanina? Mormons. Pasalamat ka sa Panginoon, tayo yung nagkita. Amen? Eh kung napunta ka sa pastor na kulto, akala mo, tangad ka nga tangad. Amen. Natagayang maligayang gisursuro na, nalpas ka. Parang nung isang gabi, naulawak The pastor is a man of God. Be careful how to treat him. Amen. Dapat paano mo siya itrato. Pasalamat po tayo. Ako, ang gusto ko, friendly lang. Kaya tingnan nyo, hindi ako tulad ng ibang pastor na may distance ba. Na kapag young people, stricto, or sa mga members stricto din naman sa ibang bagay. Pero, tandaan po natin, napaka-importante. Be careful how to treat him. Hindi yung treat, ano ba yung ibang salitang treat? Hindi. Maliban sa libre. Maliban sa trato. Dead. Tre. Oh, dead threat. Di ka nga rumrumor sa balay mo, Pastor, barsakon ka. Diyan, yung narigat diyan. Be careful how to talk about him. Yan. Yan ang lagi kong, dapat yun ang matutunan nyo lagi. At, siyempre, pag joke. Pag seryoso. Sabagay, sa akin kasi, lahat ng bagay, joke Oo. Kaya minsan, mga young people natin dito, kung anong ugali ng pastor, ganon din yung ugali ng young people. Oo. Pero pag seryoso din. Amen? Amen po ba? The pastor is an ordinary man. Parang ikaw, wala naman. Sige nga, ano bang pinagkaiba natin? Meron bang special sa akin? Wala. Hindi naman ako parang mayor na minsan pag mayor mataas dapat ang tingin ko. Wala. Ang pastor, ordinary lang yan. Walang special para dyan. At tandaan nyo po, ng mga pastor, unang-una, he has feelings. Nasasaktan yan. Kaya nga ang pastor, ayaw niya na may nawawala sa church. Right. Pag may nag-backslide, sa tingin nyo, masaya ang pastor pag may nag-backslide. Wala Natural na may nag-backslide, pero mas natutuwa yan pag bumalik. Amen. Kaya brother Unad, masaya talaga ako, brother. Alam mo yung anak na umalis, tas nung bumalik, excited. He has faults, nagkakamali yan. Walang pastor na perpekto. Right. Amen po ba? Amen. Nakakagawa yan ng mga plano na hindi maganda. Tama. Mga desisyon na hindi maganda. He has failures. Ano po? May mga kabiguan din yan na dumadating sa buhay niya. Parang ikaw, minsan merong mga failure sa buhay mo. Walang pinagkaiba po tayo. Ang magpapasaya lang naman sa aming mga pastor, kayo na mga naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi naman material things ang masaya sa amin Right. Ikaw nga lang na maging matapat sa Panginoon, isang bagay na nakasiyahan. The pastor is appointed man by God. Pag sinabing appointed is man by God, in-appoint talaga yan. Halimbawa, ikaw, sige, gawin na kitang manager, dyan ka na. Parang ganun Kaya nga, iilan lang yung mga pastor, hindi lahat, kasi in-appoint lang yan sila. Mayroong panawagan. Pastor, paano mo ba malalaman yung panawagan ng Panginoon? Kapag masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Pero pag hindi ka masaya, or pag wala ka sa gawain ng Diyos, malungkot ka.
Ako dati, nung nag-backslide ako, hindi ako masaya dahil may pera ako. Hindi pera ang nagpapasaya sa akin that time. Ang gusto ko, makabalik sa paglilingkod. So doon ko na-prove na meron talaga akong calling. Umalis ako sa trabaho ko, wala akong sweldo, back to zero. Ang mistake ko lang noon kasi hindi ko naman alam na tatawagin ulit ako ng Panginoon, hindi ako nakabili ng gamit. Yes. Ay kung pera-pera lang ang ministry, mag-abroad na lang ako, kikita pa ako. Tama. Amen po ba? Amen. Walang support ang pastor, pero inappoint yan ng Diyos para maglingkod. Eh kung pumayat man kami ni Brother JR sa ministry, Amen. magpasalamat pa kami. Amen. Oo, at least nakatulong, di ba? Pero parang hindi eh. Parang hindi kami pumapayat eh. The pastor is appointed by God. He is your gift. Tandaan mo, regalo ang pastor sa'yo. That's right. Amen Amen. po ba? Amen. Parang konti lang ah. Amen po ba? Amen. Ayun, parang alanganin yung sagot. Hanggat hindi regalo ang tingin mo sa pastor mo, na ang Diyos ang nagbigay sa iyo, hindi mo makikita ang halaga nito. Di ba pag may regalo sa iyo, alangan mo nga, regalo. Sige, ibatim dita, ipurwak mo lang dita, kas ba? Ang gagawin mo dyan, iti-treasure mo yan. Lalo kapag bagong cellphone yan, tapos Apple pa. Galing. Mamahalin mo yan. Tama? Pero kung hindi regalo ang tingin mo dyan, ano gagawin? Batim lang ditan. Tikmat lang ata sa bulan. Ganun din. Pag hindi regalo ang tingin mo sa man of God, hindi mo papahalagahan ang pastor. That's right. He is your mentor. Siya yung nagtuturo sa iyo. Then, He is your friend. Amen? Kaya, kung meron man kayong dapat barkadahin, pastor. Amen. Amen, boys? Amen po ba? Huwag yung mga magpapalayo sa iyo. Kundi kung meron man magtuturo sa iyo ng tama, yung man of God. That's right. Kasi jay man of God, di da ka nga awisen jay inuman. Alangan mo't ngay baga kini Dan. Yung taman ni Jay Boulevard. Yung Boulevard doon. Yung dating dating place nung wala pang wifi dito, nandun lahat eh. Pero nung nagka-wifi na, nasa bahay na yung Boulevard. The pastor is the hated man. Well, apay nga hated di pastor. Sa tingin mo, lahat ba ng pastor gusto sila? Wala. Hindi lahat. Di nga amin nga taga Kadayakan kayat dak. That's right. Baka dyan na duma ikarkararagan da pa'y nga di pa'y lang nga matay da ita nga pastor. Uy, may ganun eh. Yung iba, di pa'y lang umikat. Ganon. May mga tao na ayaw sa man of God. Ewan ko kung bakit ganon. Eh, buti na lang noon, idol-dulinan tak lang eh. Di ba? Nalala ko tuloy, nayadda kami dyan eh. Inate Salvi, panak dyan karo bakit? Sisiripan dak, hindi nakita dak nga timakdar kat, inot niya kaskas niya. At least kasjay lang nyo. Kalaunan, hindi naging membro ng church. Amen. Diyan na duma, corner. Okay. He is your friend. Or the pastor is the hated man. Apay, he is hated because of the stand of the sake takes. O di ba? Pag ang pastor naninindigan sa tama, madaming galit. Well, That's right. slide ko basta nagkasaba at dati agungot.
Apay nga kasta ti isursurum kat sa balik isursurumi. Wala damay lang. He is hated because of the word he preached. When? Pag yung ipinapangaral mo salita ng Panginoon, maraming ayaw sa word of God. That's right. He is hated because of the Lord he represent. Pag ikaw nangangaral ka patungkol kay Kristo, madaming galit sa'yo. Di ba napag-aralan po natin yung Trail of Blood? Ilang Kristiyano ang namatay dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon? Almost 50 million Christians died because they preached the Word of God. They refused the teaching of other religions, especially what? The infant baptism and the infant regeneration. Yung pangalang turo sa binyag, milyon na ang pinatay. Iba pa yung kasalukuyan. Iba pa yung mga nauna pa sa atin. Kaya, the pastor is the hated man. But sometimes, the pastor is the hitman. Alam mo yung hitman yung pastor? Hindi yung hitman na nag-snipe ha. Pinihit niya yung mga Kristiyano na gustong mag-backslide. The pastor is the best man. Kaya wala kang ibang choice. Laging ang pastor ang pinaka-the best para sa'yo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Yes. Amen. Lakas diyan kayo ha. And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in a few words. Tandaan mo, He desire only the best for you. Huwag kayong magalit kung bakit ko kayo minsan nire-rebuke, especially young people, bakit ko kayo hindi ma-involve pagdating sa mga maling pag-ibig dahil madaming nasisira. Right. Bakit ko kayo tinuturuan huwag makipagbarkada sa mga barkada na alam mong maglalayo sa iyo sa Panginoon? Dahil ang gusto ng pastor mo, makapagtapos ka at makapaghanap ka ng magandang Amen. trabaho. And balang araw, makapag-asawa ka ng Kristiyano at magkaroon ng masayang pamilya. That's right. Kung ang pastor walang concern, bahala ka sa buhay mo, mag-aral ka, hindi, wala akong pakialam. Huwag ka magpasakop dyan. He desire only the best for your family. Right. Hindi nais ng pastor ng bawat pamilya watak-watak. Ang gusto ng pastor may unity, sama-sama, iisang pamilya. Kaya nga pag merong mag-away, maghiwalay, pinagbabati natin yan. Kasi ayaw natin na masira ang buhay dahil wala sila sa Panginoon. Amen po ba? Kaya bago ka magtawag ng abogado, pastor muna. Bago ka magpabarangay, pastor muna. Eh kung ayaw talaga, ipabarangay muna. Wala na, wag ganon ha. Wag mapunta sa ganon. He desires only the best for the church. Hello? Amen po ba? Amen. Huwag mong iiwanan ang pagmamahal sa church sapagkat ito ay gawain ng Panginoon. Dati hindi naman tayo nagka-choir. Di naman tayo umawit sa Panginoon. Pero bakit? Nandito tayo kasi ang nais ng pastor, ma-involve ka sa gawain ng Diyos. Amen. Last, maditi kita yon. The pastor is a cared man. Amen? Amen. Oy. Pig sa ti amen yun, no last eh. Kasla dyan na tayan. Nagkasabak ti duwang arabi, nagpaimin nakbasi. Ngayon, di nagkasaiba, iso na ako na 15 minutes lang, nalpas tayon, kung nanawang pa 15 minutes, amin ta nag-imin. Alagada mo ta. Kaya ta kaya ti tao ti mas naiksi. Nya. O dyan dumapay kanya yukot. Kaya't yun, naiksi di preaching. Para maiksi, agpalitak ta, no kas jay sumangputak preachingan.
Huwag kayong masanay sa mga palit. Oo. Hindi ako nagpaparinig papatama lang. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan. Oo. Narigat mat, may bagak nga okay lang dahi tagpalit ka. Why? Especially young people. Siyempre, no school, madim kayat nga malit. No kunan dyan teacher, alas 8 sir dapat ada ka dyan alas 7. Di ba? Tama? Well, sa paak ta ada dyan crush ko dyan. Diyan, di ba? No, minsan, excited ka pa eh. Kaya minsan, hindi ko ba alam kung masakit ba ang aking loob. Kaya, young people, ang pastor, laging tinitignan ang kalagayan mo. The pastor is a cared man. He watches over you. Anong sabi niya dito? Obey them which have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your soul. Sumunod sa mga at magpasakop sa kanila. Obey them which have the rule over you. At anong sabi niya dito? For they watch for your soul. Ang laging focus ng man of God, yung kaluluwa mo. Alam ng pastor kung sino ang lumalago, mature, or yung hindi. Kaya pag nakita kita, minsan ang pastor alam niya tingin pa lang sa'yo, kilos mo pa lang alam niya na kung ano yung buhay mo. Pag di ka sumunod sa pastor, magiging rebelde ka. Yes. Nagpastor po ako ng ilang years. Hindi po dito. Hindi lamang po dito. Pero iba-iba yung mga tao na nakasalamuha ko. Mula nung nasa Manila pa ako, pumunta ng Visayas, at napunta ng Maria. Tandaan nyo po, yung mga anak ng Diyos na sumusunod sa Panginoon at sa man of God, sila yung pinagpapala ng Panginoon. Amen. Amen po ba? So, tandaan nyo po na ang pastor hindi niya gusto na masira ang buhay mo, kundi ang gusto niya, umunlad ka sa buhay. So, number 1, slamay di amen nyo Jajay nga amen, kasla kayat yung amalpas nga dagusan. Oo. Mayat di amen nyo Amen! Number 1, sige, palpasan tayo, taparan na rin. The pastor is a man of God. Number 2, the pastor is an ordinary man. The pastor is appointed man by God. Number 4, the pastor is the hated man. Then number 5, the pastor is the best man. And then the pastor is a cared man. Laging kapakanan mo yung iniisip niya. Ako kahit nasa Castañeda ako, minsan ang isip ko nasa Kadayakan pa rin. Kaya minsan nagchat-chat ako sa GC. Kinukumusta ko kayo, kinukulit para makumusta kayo. Amen? Okay, so salamat po sa bawat isa. Tulad ng aking sinabi, ay tayo po ay magkakaroon po ng special